po natin yung ating mga Bible. Kung wala pa kayong Bible, meron po dyan sa screen. Sabay na lang po sa tingin habang binabasa po ang ating text na masusumpungan po sa aklat ng gawa, mga gawa. Kabanatang 10, mula sa mga talatang 9 hanggang 33. At ganito po ang sinasabi. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens open, and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean." And the voice came to him again a second time, "What God made clean will not call common." This happened 3 times, and the things were taken up at once to heaven. Now while Peter was inwardly perplexed as to what the vision that he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon's house, stood at the gate and called out to ask whether Simon, who was called Peter, was lodging there. And while Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, "Behold, 3 men are looking for you. Rise and go down and accompany them without hesitation, for I have sent them." And Peter went down to the men and said, "I am the one you are looking for. What is the reason for your coming?" And they said, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to this house and to hear what you have to say." So he invited them in to be his guests. The next day, he rose and went away with them, and some of the brothers from Joppa accompanied him. And on the following day, they entered Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, "Stand up, I too am a man." And as he talked with him, he went in and found many persons gathered. And he said to them, "You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. So when I was sent for, I came without objection. I asked them why you sent for me." And Cornelius said, 4 days ago, about this hour, I was praying in my house at the 9th hour, and behold, a man stood before me in bright clothing, and said, "Cornelius, your prayer has been heard, and your alms have been remembered before God. Send therefore to Joppa and ask for Simon, who is called Peter.
he is lodging in the house of Simon O'Connor by the sea. So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore, we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord. Let's pray. Thank you, Lord, for thy word, God. Thank you for thy time that you have given us to hear thy word preached. We ask your Holy Spirit, Panginoon, na siya po patuloy na usap ang turo sa amin. Help us to understand obey your command, and we pray, Lord, na yung mensahe mo sa amin sa hapon na ito ay magdabunga, Panginoon, ng pagsunod at paghambol, Panginoon, sa iyo, Panginoon, as we do, Lord, nais mo po namin. Samahan mo po kami, O God, as we study thy word. May your name be lifted up sa aming pagkilinan. Salamat, Panginoon, tumahan lang. Tumahan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo. So yung pong ating text ay kadugtong po ng nakaraang Sunday. Isang taga Caesarea na nagngangalang Cornelius, centurion, sabi nung nakaraan, siya ay devoted, tao na panalangin, pagbigay. But the Lord sent an angel sa kanya, Panginoon. Ang Panginoon ay nagsugo ng anghel sa kanya, hindi upang mag-preach, hindi upang mag-preach yung angel, because sabihan siya na hanapin yung mag-preach. Tandaan ko natin, yung angel, hindi siya dinala upang mangaral kay Cornelius, but because i-direct nung angel siya hanapin yung magbibigay sa kanila ng mensahe patungkol sa ating Panginoon. Makita po natin sa ating mga pag-aaral sa aklat ng Acts ay iba-iba po yung ways ng Panginoon kung paano niya katagpuin yung mga niligtas niya, mga tinawag. At even sa atin ay iba-iba po yung ways, yung ating kalalagayan mo kung tayo ay katagpuin ng Panginoon. Iba yung sa Yunok, iba yung kay Pablo, iba yung dun sa Pentecost, iba yun din yung kay Lydia na ating natumayan na at magtutumayan sa pagpapatuloy ng Acts. At iba rin naman yung kay Cornelius. Ang lahat ng mga to, maliban kay Saul, ay they are God-seeking person. But si Saul, hinahanap niya yung mga Christian to persecute. No? Iba yung kumbaga sa kwento o sa teleserye, iba yung istorya ni Saul. But sa mga iba, nakita natin Lord, kaya ni Yunok, studying the Bible, searching Panginoon mula sa kanilang lugar, patungkol sa Jerusalem. Itong si Cornelius na nakita natin na laging nanalangin, nagbibigay ng alms, always a devoted man, God-fearing. Si Lydia ay mapanalanginin, meron silang mga prayer place na pinupuntahan, hindi sila niliban sa mga ganon. Nakita natin na sa ating mga nakaraang pag-aaral,
hindi lamang mga mananampalataya yung dininig ng Panginoon doon sa kanilang panalangin. But hindi po natin na ito ngayon, hindi po tinitalye dito sa ating pag-aaral nakaraan kung sinagot ba ng Panginoon yung kanilang panalangin. So, ang nakita natin doon ay nakarating at na-remember, na-notice ng Panginoon yung kanilang panalangin. At nakita natin that God ay na-notice niya, nirinig niya yung panalangin even nung non-believers kung ito ay sincere and honest. At yan po yung nakita natin noong ating pag-aaral. At pagkapos ng vision nitong si Cornelius, ay nagpasugo po siya ng 3 tao sa Joppa upang hanapin itong si Peter the Stone na nakatira doon kay Simon the Tanner. Petros, Simon, the Peter, Petros, the Stone. So Simon the Stone is lodging in the house of Simon the Tanner. At nakita po natin noong nakaraan, yung trabaho nitong si Simon the Tanner ay marami. Panungin ng mga Hudyo, kat siya ay nagpipila ng mga balat ng mga dead animals. At alam natin, ito ay marami sa paligid ng mga Hudyo. At dito pala makita na natin na siya ay sa pagtira pa lang niya doon, si Simon the Stone, si Simon the Tanner, makita na natin that God is preparing him. Piniprepare siya ng Panginoon doon sa next na kanyang kahalumilo. Because si Peter ay lumaki sa Jibis. Marahil siya ay naturuan ng mga rabbinic mga katuruan. At nandun sa kanyang isipan, sila ay pinili ng Diyos, sila ay kaiba sa mga hentil. At alam naman natin na hindi ganun yung pagpili ng Diyos, hindi sila pinili dahil sila ay magaling o dahil sila ay malakas, pagkus pinili sila ng Diyos because God nais ng Diyos na sila yung demonstration ng relationship na ipakikita ng Diyos sa mga hindi. At pagkatapos po niyang sinubo itong tatlong servant at yung isang kawal, at ang sabi po sa ating pasahe, the next day, yung susunod na araw. Alam ko, mahilig kayo sa mga e-series, mga pelikula. Kaya mahilig kayong abangan yung the next day. Nung kami po ay nasa Qatar, dahil merong series na pinapanood nila kay Christian Hermosa. From alam ay, hindi niya alam kasi hindi naman kasama sa Bahrain pala yung Bahrain, hindi sa Bahrain. From Monday to Thursday, nire-record nila. Katapos ng pagdating ng Thursday night, may Bible study. After ng Bible study, ginagawa natin, may lunch fellowship, dinner fellowship, then gusto mo pwede na. Pero gusto mo noon, sasarap na yun. So the next day, sabi ron, doon sa kanilang journey, so, nakita natin that
dito, yung the Spirit of God, piniprepare niya itong si Peter for the task, no, na kailangan niya ma-accomplish. Dalawang tao, more than 30 miles ang layo, ay kailangan silang magtagpo. They must work together in order that they may meet. No? Dito daw Joba ay busy doon sa kanyang frames, at yung Caesarea naman, it's great shipping interest. So, wala tayong alam kung ano ang nangyayari dito sa dalawang lugar na ito. At yung Panginoon ay nandoon, nakatingin sa mga kaganapan, at siya ay nagsugo ng anghel kay Cornelius yun sa Caesarea, at nagkaroon naman ng isang pangitahin itong si Peter doon sa Joppa. They were just brought together. On the next day, pagkatapos in-explain itong si Cornelius sa kanyang mga servant, ay sinugo nga sila. 4 na araw ang nagalaw. Sila ay nagpo si Cornelius. Yung unang araw ay nakita natin doon yung vision nitong si Cornelius. 9 hour. So from 6 plus 9 is 3 p.m. Kasi 6 magsisimula. Sabi yung kanilang orasan doon. So pag 6, 12, tapos pag 9, 3. Yeah. Makikita natin dyan sa Acts 10, 3, 7, 8. At pagkatapos yung day 2, yun ang vision ni Peter. At yung pagdating itong mga sinugo, day 2, Acts 10, 9, and 17. On the third day, dahil invite sila ni Peter na mag-stay doon, sa next day, niniwan nila, umalis sila, kasama niya yung mga sinugo. Then the fourth day, dahil sa 30 miles, lakad lang, maaaring nagpahinga sila in between ng lakaran. So malapit lang kasi yung 30 miles dito pa. Sasakyan na eh. So doon, inabot sila ng gabi, nagpahinga sila. At nung the fourth day, dumating sila at nagkita sila ni Cornelius. At yung kasunod, doon na sa verse 34, sasalita na si Pedro. So, tapos na po, mga dati, introduction pa lang, di ba? Ngayon, tapos na. Kasi kita na sila. So, makikita po natin sa ating basahe, the providence of God at work. So, habang si Cornelius ay hinihintay ang pagdating ni Peter, God is preparing Peter to a vision. Dahil na sinugo, so maghihintay siya. Habang naghihintay siya, ay pinipare ng Panginoon si Pedro sa pamamagitan ng isang pangitahin. At ito raw po ay isang magandang halimbawa of the mysterious comforting truth of divine providence. At malinaw, sa ating masusulyapan yung mysterious way of God by which He worked all things after the counsel of His will. Sa Ephesians 1, verse 11. At sa section pong ito, He was working simultaneously doon sa puso nitong si Cornelius at doon sa puso
nitong si Peter. Habang nag-work siya sa heart ni Cornelius, doon sa kabilang 30 miles away, ay nag-work din siya doon sa heart nitong si Peter na kanyang servant. And makita po natin dito yung most illustrative example of God's providence at work. At makita na natin yung supernatural activities na naganap dito sa dalawang syudad, sa Caesarea at doon sa Joppa, na nag-assure that the gospel will take them to the Gentiles, hindi lamang sa mga Jew. Yung pong divine providence is the governance of God by which He, with wisdom and love, care for the direct all things in the universe. Yung po yung God's providence. So, siya po yung nag-govern kung ano yung mga kaganapan. So, kaya sabi nga, wala tayong itatago sa Panginoon. As they were joined to Joppa, itong mga servant ni Cornelius, they found that God went before them to prepare the way for them. Nasa unahan na yung Panginoon, na nag-prepare doon sa kanilang lakad. The Lord often goes before us to prepare our way for ministry. Kaya tayo ay takot na ganapin yung ministry. Kasi akala natin, mauuna tayo. At nasa hulihan siya. But hindi, nasa unahan siya. Ipiniprepare niya yung tatagpuin natin. At bago pa natin siya masumpungan, ay niready na ng Panginoon. And we pray, ito ay isang encouragement sa atin that God is working before pa natin magawa yung pinagagawa niya if we obey. Yung po yung pagagawa niya sa atin. Doon, ito pong mga servant ni Cornelius ay papalapit na sa syudad. Ang Panginoon ay nire-ready niya yung kanyang gawain sa syudad ng Joppa. At nire-ready niya yung kanyang servant, itong si Peter. They came to the place that they were sent to. At kapag daw tayo ay sumunod, maging dun sa simpleng instruction ng ating Panginoon, na masumpungan daw natin that God will use us, will bless us, and bless others through us. So God was sovereignly orchestrating the timing of these separate events as He was preparing Peter for a most unexpected entrance of 3 Gentiles visitor na may mission na kanilang amo na itong si Cornelius. It is worth noting that Luke does not give us these three men's name. Hindi nabanggit yung pangalan ng tatlong ito. Pagkalam natin, kilala sila ng Diyos. And God will reward them dun sa kanilang faithful service, carrying out Cornelius' instruction. Marahil daw sa atin ay nakadama tayo na unappreciated. Dahil hindi tayo pansin-pansin, kagaya nitong tatlong tao nito. Ay isa daw pong encouragement sa atin ko that there is there na hindi matutulog, at hindi yung ating mga pagsunod
at yung faithful obedience doon sa nais ng Panginoon. So, habang sila'y paparating, umakyat si Pedro doon sa rooftop, no? About 6 hours. So, 12 naman itong si Peter. Kung si Cornelius, alas 3, si Pedro naman ay alas 12 ng tanghaling tapat. Masinin po natin, anytime is a good time to pray. Anong oras, no, is a good time to pray. Si Cornelius, 3 p.m., itong si Peter, noon. So, regarding the timing of prayer, kita natin doon sa Ephesians 10:17 na in-exhort itong si Apostle Paul, with all prayer and petition, pray at all times. No? Yun po, yung in the Spirit. So, makyat po si Peter doon sa housetop, doon sa roof. At doon po sa panahon ni Peter, no, yung roof, yung access niya ay nasa labas. Marahil ay meron lang magyanan. Hindi kagaya ngayon, kung nagpagawa ka ng bahay na may rooftop, yung access mo nasa loob na. May hagdan ka paakyat. Siya ay, yung bahay na nun, ay hindi pa ganun ka-modern. Marahil ay meron lang kahoy na hagdan paakyat dun sa roof. Parang ma-access siya papunta sa taas. At malala natin na itong si Simon the Tanner, sabi sa ating pasahe, yung kanilang tahanan ay malapit doon sa dagat. So yung tahanan ni Simon the Tanner ay malapit sa dagat. At ito namang Simon the Stone, no, marahil ay gusto niya ng tahimik, maganda yung view, at makapag-commune siya sa Panginoon. Kung kaya siya ay umakyat doon sa rooftop. No? So maganda siguro yung ihip ng hangin doon dahil malapit sa dalampasigan. No? Yan ang gusto natin, di ba? Yung comfort. Yung peaceful place to pray. Ibig ng Panginoon. Yes. Ay lumalayo siya sa karamihan at pumupunta siya sa tahimik na lugar upang makapag-commune sa Panginoon because free of distraction. No? Yung hinahanap nila at makapag-focus sila sa pakikipag-usap sa Panginoon. So about the 6 hour, so noon, midday prayer. Ang sabi ng psalmist, evening and morning and at noon, I will complain and murmur, and you will hear my voice. So, nanalangin sila umaga, tanghali, o gabi. Dito, 5 times yata sila manalangin. No? Kaya sabi ng iba, isang oras sa trabaho. No? Kasi nakukuha din sa nanalangin. So, yun daw. No? Those who pray are much more likely to learn about the will and way of God than those who do not pray. At ganoon yung ginawa ni Peter. He prayed and God revealed His will and way to His servant. Nadalangin siya. At nung siya ay nasa taas, nananalangin, ay nakaanda na siya ng gutom. Kasi tanghali ka pa. At ninais niya kumain. Sabi sa ating pasahe, nagpe-prepare sila sa baba ng pagkain. So, siguro, bango ng amoy, no? At magugutom ka dun sa amoy. No? Sila doon sa baba ay nagluluto. Why does Luke
give us this detail. Bakit daw binigay nitong si Luke yung detalye na to? Naisip ko ba yun? So there is a reason for every detail in the Bible. At huwag natin iwawalang bahala. Kapag tayo ay nakapagbasa ng parang boring, mas basahin natin at mawawaan yung detalye ng pasahe. Kasi pag binasa natin yung Leviticus, Leviticus, diba? Mga dietary, bawal. Hindi ka pa makakarating sa umpisa ka pa lang, may hito ka na. It is at 12 noon, so his hunger is expected and provided a perfect preparation for God, food vision. So dahil tanghali, oras ng pagkain, ito yung ginamit ng Panginoon para mag-set siya ng vision sa pamamagitan ng pagkain. Diba? Ang galing ng Panginoon. Every time God ay nagsalita sa mga tao, fascinating yung mga sinasabi niya. Akma. Doon sa situation, doon sa mga audience, akma. Kaya madali nilang mag-gets. But dito, nahirapang mag-gets ni Peter, kaya 3 times ang nangyari sa ating pasahe. 3 times. Pagpad siya na marahil tayo, ay hindi lang 3 times. Kung kaya't hindi tayo maka-obey. So, how many times yung nais natin? What a meal Peter will soon be served. Our God is the God of infinite, finite detail. No? He is active in our lives, even to the smallest areas or pinakamaliit na nangyayari, kaganapan sa ating mga buhay, ay alam ng Diyos. When we are hungry to eat, it is open when we are engaged in spiritual activity. Kapag daw na-engage tayo dun sa mga spiritual activities, ito naman si Kalaban, ay doon naman tayo inaatake. Halimbawa, gaya ni Peter, siya ay mananalangin, so nakadama siya ng gutom. So, distraction. Sa atin, marahil pag Sunday, may gawain, habang tayo ay nakikinig kay Pastor Joseph, Pastor Dom, isip natin, tapos kaya saan tayo kakain namin. Diba? Ito yung mga, ito, nangyayari daw. Kaya nga, yung iba, nandyan sa church, physically present, yung kaisipan ay nag-iisip na kung saan pumunta after the service. It is often when we are engaged in spiritual activity that we often get physical hungry. We see that often on Sunday morning, sabi nga, when God is at work and moving in a service, people often think about food. Marahil kapag umaga yung service before lunch, at mahaba yung sermon ni Pastor, so hindi mo na makuha yung halos kalahati ng sermon dahil gutom ka na. Marami daw tao na ganun yung attitude. It is interesting to observe how all things work together for good. Doon sa kaganapan na ito, naganap kay Peter. So si Peter daw is thinking about food. God used food as the basis of the vision. Habang nag-iisip si Pedro about food, ang Diyos naman ay ginamit niya
yung food as the basis for the vision, no? That now fell upon him. At doon i-reveal ng Panginoon yung nais niyang ipagawa kay Pedro. So nakita natin na merong isang bumaba na lona o kolon. At may mga lamang lahat ng uri ng four-footed animals, crawling creatures, and birds of the air. Pero walang isda. Kasi walang tubig. But nandun lahat ng uri ng hayop. Yung mga hayop. So maricol na that Peter is already staying with the Jewish man named Simon, no? The tanner, no? Who handled dead animals in his profession of tanning, and thus was considered amongst Jews to be unclean. So this was surely preparatory work in Peter's heart, which would soon overcome even greater prejudice. Yung po yung ating title, Breaking Gusto hindi kasama doon ng baboy. sige, apat daw na nun. Apat na baboy. Saan na yan? Apat na pa. So it is as if Peter's wall of prejudice were progressively being lowered. No? Bababa yung kanyang maling akala o masamang akala, no? Sa mga tao. At siya ay nanahan dito sa tao na yung kanyang profession ay unclean. At pagkatapos niya ay i-accept niya yung sinugo, no? Na unclean, at tutungo siya dun sa bahay na unclean, ng Gentiles, no? God's ways of carrying out His supernatural work using natural means are absolutely fascinating. At yung strange daw, why did this happen to Peter? Bakit nangyari ito kay Pedro? God wanted to heal the death in Peter's spirit, the death of prejudice. Kala nyo, si Peter lang. Examine ourselves and we see. At yung bigotry, yung pagkapanatiko, and stubbornness, yung tigas ng ulo. At ito raw ay interesting because here is an apostle, an inspired apostle, born again, filled with the Holy Spirit, and yet present in his life is a great area of bigotry. No, yung pagkapanatiko, no, which has been their sins na siya ay lumaki sa Jew, no, na pamilya. At sa kanyang paglaki, dala-dala daw niya itong mga kataruan, kind of a parasitical bigotry. Sabi nga natin kanina that God separated the Jews from the rest of mankind. Hindi niya pinili sila because sila ay mas smarter sa iba o kaya naman sila ay superior sa anumang pamamaraan. In fact, sabi ng Panginoon sa kanila, He did not choose them on that basis. Malinaw
na sinasabi sa banal na kasulatan ng Old Testament, God chose them because He wanted them to be a demonstration to all the other nations of the relationship God wants to have in every nation and every people. Sila yung demonstration, no? Yung relasyon na nais ng Panginoon with every nation and every people. Sa madalit sabi, sila yung pattern. Sila yung pattern of God's relationship to every people. Only in that sense where they are called or chosen people. At dito sa ating pasahe, nakita natin that God is trying to cure yung prejudice nito si Peter. He sent a vision of a sheet full of animals which Peter had been taught were unclean. Sabi niya, tumayo ka. Pedro, no? Kumatay ka at kumain. Peter began at once to argue with the Lord. But minsan, ganun din tayo. Nasasalamin natin yung ating sarili. Sometimes, may pinagagawa ang Panginoon, you are arguing or complaining. No? Same nitong si Ananias, no? Bago sumunod. No? But si Ananias sumunod. Sometimes, complain na tayo, nag-murmur na, hindi pa tayo sumunod. Maganda sa kanila, sumunod. No? But parang hindi maganda. Or complaining, na para pag sinasabi mo hindi alam ng Diyos, kaya nga ginagawa. No? Mas marunong pa tayo sa Diyos. Sa King James Version, ang sabi po ron, nung mag-argue, pag-argue itong si Peter, "No so, Lord," sabi niya sa James Version, "I have never eaten anything that is common or unclean." So obviously makita natin dito na hindi consistent ito si Peter. Bakit? "Not so, Lord," sabi niya. If you say Lord, then you will not say not so, Lord. Kasi kapag sinabi mo not so, Lord, then He is not Lord. Kapag nakipag-argue ka sa Panginoon. Yet, it is the inconsistency of so many of us experience. We are continually arguing with God and telling Him that we know best. At mapasin po natin dito yung mark of legalism. Sabi ni Peter, "Lord, I have never eaten anything common or unclean." Yun daw po yung language of legalism. I have never done anything like that sa aking buhay. Hindi ko ginawa o hindi ako gumawa ng mga ganyan bagay sa buong buhay ko. Yan daw yung mga language of legalism. At na-recognize natin dito yung spirit of legalism. Yung proud tayo. Proud tayo doon sa mga negative. Proud tayo doon sa mga bagay na hindi natin ginagawa. Proud ka, sabihin mo, ginagawa yan. Siya, ginagawa niya nga. Yun ang hindi maganda doon sa spirit of legalistic. No? It is true that as Christian, no, led of the Spirit, merong mga bagay na hindi natin ginagawa. As we are Christian. Kaya nga yung iba ayaw dahil bawal, di ba? Ang dahil hindi ko na pwedeng gawin, no? Di ba? Kaya ayaw pa ng iba eh. No? There are things that are wrong to do, no? That are harmful
And God has forbidden them for our own protection. It is not wrong that there are things that we will not do. Yung daw mali, being proud tayo doon sa mga bagay na hindi natin ginagawa. The grace of God is manifested by finding a degree of satisfaction if you do at all, only in the positive, not in the negative. Kaya nga, ang mga kasabihan na huwag mong gawin, no, sa iba, yung ayaw mong gawin sa'yo. So, pinago ng Panginoon yan, di ba? Gawin mo, yung nais mong gawin sa'yo. But dito, kung proud ka, basta hindi mo ginagawa, so, sabi po rito, the world will not impress. Hindi daw ma-impress by the fact that we Christians will not do certain things. Hindi raw ma-impress yung sanglibutan. No? So, sa mga bagay, as Christian, na hindi natin ginagawa. No? We say, we are not doing this, we are not doing that. No? And we expect that the world to be impressed. Well, sabi ka, hindi raw may impress yung world at all. Merong mga bagay daw na pwede din naman gawin even ng Christian, even ng believers. Yung mga bagay na makasisira sa kanilang kalusugan, no? Yung mga bawal na hindi nila pwede gawin, nagagawa din nila yun. So, hindi natin ma-impress yung world sa mga bagay na hindi natin ginagawa, no? Sapagkat yung non-believers din naman ay nagagawa nila yun. There is no merit in that. If we can say is that we don't do certain things, then we have nothing at all to interest an non-Christian. So what non-Christians are looking for, Christians are what Christians able to do. Yun yung gusto nilang makita sa atin. Yung magagawa ng Kristiyano na hindi nila magagawa. Hindi sila kaya lagi silang nakatanaw, lagi silang nagmamadya. Sabi nga ng iba, mula nung naging Kristiyano ko, para akong makatapak sa mundo. Ang hirap, di ba? Barigalaw mo, may nakatingin. Kasi kung dati ka, hindi ka papansinin eh. Same na. Di ba? Kaya ayaw nung iba. Di ba? Ano naman yung kayang gawin ng Christian na ma-impress itong mga non-Christian? Christians who are able to live at a level of life that non-Christian can. You know, who have heart that are filled with faith and confidence. You know, so gitna raw ng mga pagsubok at mga trials sa buhay, no, ay namumuhay sila bilang isang Christian. Nabanggit kanina, no, dapat baguhin yung ating circumstances. Pastor Joseph, para magbago pa. No, hindi. No? Doon sa circumstances na yun, no, mamuhay ka na kasama mo ang Panginoon. Hindi yung babaguhin sa circumstances. No, ikaw ang magbabago sa circumstances kapag kasama mo ang Panginoon. Kung ano yung kalalagayan mo, kung existence mo, mamuhay ka as Christian, then the world will see at magtataka sila. Ano sikreto? Then we can start to share the goodness of God. What impressed the non-Christian is to observe Christians whose homes are filled with loving acceptance of one another. Mga
nakita nila sa tahanan yun. Walang nanay, walang magulang, walang anak. No? Who can communicate with each other and thus are able to have a home that is bound together with warmth, joy, and peace in the midst of world where homes are falling apart on every hand. Sa madaling sabi daw, they are impressed by Christians who are able to do not dun sa hindi mo ginagawa. Kung ano yung nagagawa natin. Katanungan, meron bang nakikita sa atin na ginagawa natin na hindi nila ginagawa? So Peter is proud of the fact that he had never done certain things and that marks him as legalistic at nirebuke siya ng Panginoon. God says to him immediately, what God has cleansed, you must not call common or unclean. When God has cleansed it, don't you dare call it unclean. That is what Peter is taught here dito sa ating pasahe na 1 to 9 to 16. Hinihil ng Panginoon yung kanyang prejudice. Even us. Meron tayong mga ganong ugali kagaya ni Peter. Siya ba yung ganon? Hindi mo siya malapitan, hindi mo siya masabihan kasi ganon na siya. Hindi na magbabago. So then, while Peter was inward perplexed as to what the vision that he had seen, yung makita niya, dumating yung sinugo ni Cornelius at sinabihan siya ng Espiritu na nandyan may mga taong naghahanap sa iyo. Bumaba ka. At siya ay bumaba. No? Ako yung tinawang taong hinahanap nyo. Bakit kayo pong sumugo dito? And he invite. So nawala na yung prejudice. Kasi na-prepare na siya ng Panginoon. At binago na siya ng Panginoon. Here we have a grand illustration of all things brought together for good. Tatlong tao nandun sa gate, no? Nahanap itong si Peter na nandun sa bubong, na nagpapander doon sa vision na kanyang nakita. At bago niya naunawaan, sabi ko nga kanina, sabi ng pasahe, 3 times. At pagkatapos, siya ay bumaba. At sinalubong niya itong nagpunta sa kanya. At sabi nila, sila ay inirect, ay utusan ni Cornelius upang hanapin siya na nakatira doon sa Simon, the tanner. At nakita natin dito that the walls are breaking down. Yung barrier. Peter invites these Gentiles in to be his guests. At yun yung unang steps. Then Peter, ito si Peter at isang si Cornelius, ay mga model of obedience doon sa command ng both at the point of salvation and throughout the Christian life. At yung Biblia ay paulit-ulit na itinuturo niya yung obedience accompanied through faith. For you who are not yet Christian, that is the lesson you have to learn from the life of Cornelius. Si Cornelius, itinuturo dito, no?
the insufficiency of human goodness for salvation. Si Cornelius was a good man, a sincere man, devoted man. No? At siya ay generous. No? At siya ay mapanalanginin. But he was not a Christian. So hindi enough, hindi sapat. Kaya nung ating napag-aralan. Hindi sapat na tayo ay nag-church every Sunday. Hindi sapat na tayo ay kasama sa mga devotion, pag-Monday, prayer meeting, pag-Wednesday, at kung meron pang mga gawain. Hindi yan sapat. It's not guaranteed that we are Christian. Same thing with Cornelius. It was not until he heard the message of Christ from Peter and responded to Christ by faith that he was truly saved, born again, and a man with whom Christ lived. The question is, are you saved? Sa mga oras nito, you and the Lord. Pwede nyo akong sabihin na Christian kayo, but the Lord knows. You may be religious and not genuine generated. You may be humanly good but not born of God. You may be a churchman. Church ka na natutulog. Kakagalit na kayo ng parents mo. Gusto niya. Doon ka na tumira sa church. Sa church ka na sa church. Sabi nga, kasi yung mga bago, makainip. Kung ano lang, ayaw na talagang umalis eh. Sa church. No? You may be a churchman and not a Christian. You are not a Christian until you put your trust in Jesus Christ as Lord and Savior alone to be saved. And the next day he rose and went with them and some brothers ay sinamahan po siya ng mga taga-Jopa. At doon sa following day ay nakapasok po sila sa Caesarea. At ina-expect po sila ni Cornelius. At napakaganda itong ginawa ni Cornelius. No? Tinipon niya yung kanyang mga relatives, yung kanyang mga kinsmen, yung kanyang mga friends. No? Siguro lahat ng nasasakupan niya. Tinipon niya. No? Dahil alam niya na may magandang balita dala ito si Peter. At nang makarating itong si Peter, ang sabi po sa ating pasahe, siya ay nagpatira pa sa kanan ni Peter at sinumba siya. But Peter, ay tinayo po siya ni Peter at sabi ni Peter, ako man ay tao rin. And as he talked with him, he went in and found many persons gathered. And he said to them, you yourselves know how unlawful it is to a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or clean. So when I was sent for, I came without objection. I asked you, then why you sent for me? So habang si Cornelius, hindi alam niya kung anong mensahe yung dadalhin itong si Peter. Halinaw na alam ni Peter na siya ay magdadala ng mabuting balita, no? At nais niya na mapakinggan ito ang mga dadatnan niya ron. So ito daw ay isang angelic visit, no? Kay Cornelius, something special meeting itong
si Simon at si Peter. Yung divine appointment. Kaya ni Eunuch at ni Philip, ang Panginoon at ni Saul, si Peter at si Elijah, and Peter and Cornelius. So ito daw sitwasyon na to was a glorified angelic home Bible study. Home Bible study. At nangyayari ito sa Katarman. Ginagawa namin ito na brother pastor. Pumupunta sa mga accommodation, mga labor accommodation. At yung service pa nga namin ni Brother Sunny is a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz truck. Dahil sa driver siya ng mga truck na buhangin, so minsan nadadala niya yung kanyang Mercedes. Kaya pastor, ako na yung magsiservice. Hindi na namin dadalhin yung service ng church. Kasi nga, meron siyang service. Kasi na, andyan sa labas. Mercedes-Benz. Wow, sikat ka. At paglabas ko ay Mercedes-Benz naman. Kaya lang, truck. Minsan nga sabi niya pag Friday, kapag walang kulang yung service, bigyan ko na lang ng upuan kaya sabi niya, yung Mercedes ko. Para pagdating sa truck, i-dump na lang naman yan. So, this is a glorified evangelistic home Bible study, Bible class. No, itong ginawa nitong si Cornelius. Binuksan niya yung kanyang tahanan, ginather niya yung kanyang mga relatives and friends. No, marahil ay naghanda pa siya ng merienda o nagluto pa ng hapunan, no, gaya ng ginagawa ng marami. No? At in-invite niya si Peter to be the teacher upang i-present yung mabuting balita. Yan pong sasabihin ni Peter sa next Sunday natin ang pamilya. Excited na sila. Evangelistic home Bible classes are still one of the best means of reaching people to Christ. Kaya lang dito mahirap kasi sa bahay mo, minsan nag-stage ka lang. Pwede. Okay lang kung parehas na bahay ni Pastor Joseph, kaya sa akin, kila Sister Allen, yan, sa mga ibang kapatid, na pwede. Problema din, yung layo. No? Dahil sa traffic, bago ka makarating, gagaya ko lang Brother Victor. No? Bago ako makarating, sa equity pa lang, babalik na ako. Kasi kung tutuloy ako, kainan na lang, ang dadatnan ko. So, isa rin itong magandang pamamaraan. Ini-invite yung mga kasambahay kapag may mga Bible studies. No? At there are certain human reactions that Luke has recorded for us which mark this as the authentic account nitong episode nito. No, when Peter entered Cornelius' house, itong daw proud Roman centurion ay nagpatira pa sa kanyang tahanan at sinamba siya. No? Ito siya ay isang remarkable member of the military. Sabi nung nakaraan, centurion dahil 100 ang kanyang sundalong ginahawakan. No? At nagpatira pa sa panon ni Peter at sambahin siya. No? But so hungry in the heart of this man, Cornelius, no, yung desire niya na masumpungan ang Panginoon. At ito raw si Peter ay siyempre naimbaras, ay tinayo siya at sinabi niya, nung na ako ay tao ginangan. At ito raw ay interesting, no? In view of the Roman Catholic claim that Peter was the first pope. So, Peter refused to accept yung homage, no, of this man and would not allow him to give in. Reject ni Peter. At Peter obviously is still
uneasy doon sa entering, sa pagpasok niya, doon sa tahanan nitong Gentiles. No? For he feels called upon to explain his action. At as they go into the house, sinabi niya kay Cornelius, no, doon sa ating pasahe, you know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. Now God, no, was not God of law. Yun daw ay law of man. At na-adapt po ito ni Peter doon sa mga Jew, sa pagpapalaki sa kanya. But si Peter ay natuto dito sa lesson nito, ginawa ng Panginoon. God showed Peter that ng kanyang mga nilinis ay not to call common or unclean. Then Peter is begin to learn that the middle wall, yung barriers, yung dividing wall between Jews and Gentiles, no, ay inalis ng Panginoon. Christ abolished yung barrier dito at in-explain ito ni Peter, ni Paul, doon sa mga taga-Efeso. But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who made both group into one and broke down the barrier on the dividing wall, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in himself we might make the two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in the one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. And he came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through him we both have our access in one Spirit to the Father. Ephesians 2:13-18. At pagkatapos, nung nakarating na si Peter, ay tinanong niya itong si Cornelius, what do you want me? At sinabi nitong si Cornelius, yung kanyang pangitain. Cornelius said, 4 days ago, so nabilang na natin kanina yun, from Cornelius' vision hanggang makarating sila. No? Siya ay nananalangin at nagpakita sa kanya ng isang anghel at sinabi niya, magsubo ka ng tao na sa Joppa at hanapin itong si Peter. Si Simon, no, na nakalabs doon sa Simon, the tanner. No? And siya ay nagsubo. Now, therefore, we all here presence in the sight of God to hear all that you have been commanded by the Lord. Kaya kami ngayon ay naririto upang pakinggan, no, yung sasabihin mo na ikinuman sa iyo ng Panginoon. It was one of the most strategic home Bible classes ever na naganap, no, dito sa house. At ito yung exact format ng mga Bible study na ginaganap, no, sa mga bahay tayo. Dati nung una kong nandito, 1999, wala pa akong matin ng church, na-invite ako doon sa Baptist dun sa may Alpus. Doon, Thursday nandun na. Dahil sila ay businessman, sila ay gumagawa ng mga tusino, longganisa, chicharon. Tapos ito na maalat. Sinusundo din kami sa web, pag Webis ng gabi.
doon nagba-Bible study. So yung mga basag na itlog, magdadala ko pa uwi kasi hindi naman mabenta sa ano, sa mga department, sa mga tindahan. No, basag. Tapos, ito sino, hindi na pinibigay. Tapos, yung nakunan nyo, dahil tatanggalin yung laman doon sa ribs, so sinigang ribs. Tapos yung pala, luluto nila. Pag nandun ka po pag Biyernes, no, dahil Biyernes gumagawa yung isang kapatiran mo, no, maghapon kayo sa church, wala umaga, ng hapon, kaya natin. Ayun, pag uwi mo, hindi ba mo nita? Busog na yung spirit, busog pa yung physical. Saan ka pa kapag nasa Panginoon ka? Diba? A man of his home gathered his friend into it. No, meron pang mga refreshment. No, in-invite niya si Peter upang mag-usap. Ano nga, sa Sunday natin makikinggan yun. So, they are waiting expectantly now for the word of the gospel. Naghihintay sila. Sabik na makakarinig ng salita ng Panginoon. At sometimes, maririnig daw tayo natin sa mga tao that God never hear the prayer of non-Christian. Nakita natin dito sa ating pasahe, God hear, remember, notice, no, yung panalangin. Hindi yun yung way para maligtas ka. They are the prelude, no, para sa salvation. Prelude lang. At alam natin na kumikilos na ang just before God. No, na marinig namin yung gospel, then we will respond. God did hear the prayer of Cornelius while he was yet unregenerate. God took note of his good deeds and alms as an expression of the earnestness of this man's heart. He remembered them and acted on that basis. He will hear any honest and sincere prayer, regardless of the state of that man's relationship to him, if it is indeed an honest and sincere prayer. God answered Cornelius' prayer even though he's an unbeliever. Does God answer prayer? At yan ay nakita lang po natin dito sa ating pasahe. At marami pong mga kagaya nito yung na mababasa natin sa Bible. No, itong mga taga-Ninive, no? Nag-pray sila. No? Then, na-spare sila ng Panginoon at nantala yung parusa ng Panginoon sa kanila. No? But when you read the book of Nahum, no? Kanina, these Ninevites na nag-repent, they repented on their repentance. Bumalik sila sa dati nilang gawa. And na-experience nila yung wrath of God. Kanina takutan eh. Pero pag galam mo yung mga attributes ng Panginoon, sabi ko nga kanina, no, kaya hinuli siya. And pagdating mo dun sa wrath of God, hindi ka na matatakot. Kasi alam mo na yung mga ibang attributes. Kung ikaw ay nasa Panginoon. Pag hindi ka nasa Panginoon talaga, matatakot. Hindi lamang yung sa Ninevites, itong si Hagar, no, ay dininig ng Panginoon yung kanyang panalangin. Nung sila ay palisin ni Zar, no, kasama yung kanyang anak. Ito rin si Ahab, no, fast and mourn over Elijah's prophecy concerning his prosperity. At itong Gentile woman ng Tyre at Sidon, ito yung mga example na dininig ng Panginoon ng kanyang panalangin. At dito, si Cornelius sa ating pasahe.
So siya ay nagpasugo at si Pedro ay dumating. At nandoon, ipinrepare na ng Panginoon. Hindi lang yung puso ni Cornelius. Even, bagamat hindi lahat doon sa mga nandoon na makikinig, na magre-response. No? So, it's God providence, no? Na makapakinig sila ng salita ng Panginoon. At meron daw mahalagang principle ang makikita natin dito. God is in sovereign, yung sovereignty ng Panginoon in salvation. If there is a person seeking God, God will in some manner find a way to have messenger to send to that person so that they might hear the gospel of salvation. No? Kagaya ni Yuno, nag-send ang Panginoon. Sa atin, may sinend ang Panginoon para tayo ay makarinig ng salvation. Hindi ba tayo nagagalak kung tayo naman yung isend? Amen. Panginoon. No? Tayo ay sinenda ng Panginoon. So, what is, sabi nga ni Brother Vic, no? Yung law of force. Kapag may ganito, ay may nangyayari ganito. Hindi ba tayo natutuwa that one day, sasabihin ng isang tao, God sent si ganito, ganito. Kaya ako nakarinig na word ng Panginoon at ako ay naligtas. Kahapon habang nililinis ko yung sasakyan, meron isa na namang taga doon sa bahay. Kasi yung isa nakasabay ko sa elevator, "Are you also a pastor?" "Yes, I am." Kasi sabi niya, nakikita ko pag biyernes, ang daming pumunta ng tao siya. Sabi niya, ko nanonotice din yung pupunta rito, baka one day, makakali tayo. So kahapon naman, habang naglilinis ako ng sasakyan, yung isang babae naman na nakaparada dun sa tabi namin. Sabi niya, ano ba sabi niya? "Are you in a fellowship?" Sabi niya, "Yeah, because I saw you bringing guitar, bringing basta mga instrument. Pag umaalis kayo," sabi niya, "You know, before I am a Muslim." Good ka. Sige tayo. Oo. Dati daw siya ay Muslim. At ngayon sabi niya, nasa fellowship na daw siya. He changed me. God changed me. Magkaibigan kami dahil ngayon. Kasi dati, suplada ito, ginawa din ito, mabawa ginawa ito. Kaya ngayon, sabi nga, kahit saan ka pumunta, yung mga spirit nyo, magkokonik. Diba? Yes, now. Natural revelation is available to all man, and if they respond appropriately, God will bring them to salvation. So Cornelius commended Peter for his courage in breaking away from Jewish custom and taking offense at the implied superiority of the Jews over the Gentiles. Cornelius and his circle of relatives and close friends are prepared soil of a new era in the history of Christianity. The Samaritans were now nominal Jews. The Ethiopian eunuch was a single case, but Peter, the chief apostle, not Philip, the preaching deacon, was involved. It was a crisis. Cornelius revealed an open mind for the message of God through Peter.
when you attend church on Sunday, kapag tayo ay umaten ng Bible study pag umaga sa bahay, dito sa church on Sunday, we have an expectant heart to hear the message of God. Tinatanong ba natin sa Panginoon to search us and show us any sin that might cause static and diminish or even prevent na mapakinggan natin yung mensahe ng Panginoon? Tinanong ba natin sa Panginoon before the service o before magsalita yung preacher to God, prepare my heart? Our blessing is greatly increased when we prepare ourselves to hear the Word of God. When we go to church, we want to receive good message. At kung nais natin yun, nakahanda pa yung ating mga puso na pakinggan ng mensahe na ito. It was a remarkable acknowledgement that they were in God's presence, that the Apostle Peter was to be the bearer of God's word to them. Nung siya ay dumating sa tahanan ng Apostle. Nandun yung kanilang expectant heart, pakinggan yung mensahe na padala ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostle. At sila ay nakahanda at sila ay nakikinig. So marami sa mga ilan ay marami sa mga nag-church ay minsan wala yung attention nila doon sa mensahe. Kung kaya parang wala lang. Aparehas lang tayo ng Zimbabwe. Yung mga Zimbabwe. Kung tayo ay noon ganun tayo, tapos ngayon ay ganun din tayo, ano yung iba? Praise God. At merong mga matyagang mga anak niya, yung nagdadala ng mensahe, nagpapaalala, nag-rebuke. At salamat sa Panginoon. Bagamat minsan ay tinatamahan tayo, ay bumabalik pa rin because we know ay ito ay ikabubuti natin. So praise God sa mga ganitong pagkaranakan. Kapag tayo ay nag-invite o yung in-invite, God is working sa both. Doon sa nag-invite at doon sa in-invite. Kaya tayo ngayon ay nandito. So praise God po sa kanyang pag-ibig, sa kanyang faithfulness sa ating mga buhay. At sa patuloy natin pananatig na marinig yung kanyang salita ay nandun yung ating pagtsatsaga. Yung minor, hukay ng hukay kahit walang makita, ba't nagpapatuloy sa pagkatalam niya ay isang sandali ay makakasunod niya. Tuloy ng Panginoon sa buhay nito si Apostle Paul at ni Cornelius, naging modelo hindi lamang sa kanilang sasakupan pagkus sa atin na nandito. Tuloy ng Panginoon. Amen. Mga ka pa lang, 2:30 lang.
Sabi ko, maaga pa. Hindi ko lang pupunta dito. Pero nung napatingin ako dito, diba? Tayo po ay tumayo at mag-pray. Pawag ito, ito pa, meron. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mensahe, sa mga modelo na ginamit mo, Panginoon. Pray, O God, that hindi po enough, Panginoon, na kami ay churchgoer, kami ay gumawa ng mabuti, kami ay tuloy, Panginoon, na magagawa ng bagay ay inaayos. Lahat po ito, Panginoon, ay magbabaliwala po yun kung kami ay walang tamang relasyon sa iyo. Kung kaya, Panginoon, sa aming napag-aralan, Panginoon, nakita namin paano mo inahanda, Panginoon, yung mga tinawag mo before the foundation of the world, O God. Ikaw gumagawa ng paraan, Panginoon, upang yung kanilang mga pagpapagal ay hindi mawalan ng kabuluhan. Nais mo, Panginoon, kami, Panginoon, na narito ay makasama sa iyong piling one day, O God, sa iyong kaya. Salamat, O God, sa iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa hanggang narito ng ligtas na. At sa mga nalalabang tamang relasyon sa iyo, Panginoon, sa mga oras ng ikaw na nakasama namin. Salamat din, Panginoon, sa pagkatinipong po siya. Hindi po aksidente. Kasama namin sila ngayon. Ito, Lord, ay kalooban. Nais mo na makasama namin sila sa iyong piling. Kaya kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong God. Ikaw ang magawa ng according to the counsel of your will. Thank you, Father. We pray, Lord. Sa bawat nakarinig ng mensahe ay patuloy na kilusin sila ng Lord Espiritu, lead o Diyos, yung mga lamang-lamang relasyon sa iyo. Even kami, Lord, na may mga tamang relasyon sa iyo, na naligtas mo naman, Lord, ay magamit ito kami, Panginoon, sa iba. Upang sila rin ay magkaroon ng kaligtasan ng mula sa iyo, sa magitan ng Panginoon sa Kristo. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw. Bilang pag-alaala, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kami ay ligtas mo sa aming mga kasalanan, O God, sa aming pag-alaala, O God, ay gaganapin mo namin yung Lord's Supper, Panginoon. We pray, Panginoon, ang bawat anak mo, O God, niligtas mo, Panginoon. Sisakin mo ang bawat ang aming mga puso, Panginoon. Inisin mo, O God, upang kami ay maging karapat-dapat, Panginoon, na maging kasama ng dulang sa iyong dulang, Panginoon, sa pagtanggap ng mga elemento na sinisimulo ng iyong katawan at ng iyong dugo, Panginoon. Lord, maraming salamat at patuloy, O God, ikaw malahati sa kanyang buhay. Praise you.